What's up mga ka-homies? May nakilala or nakita na ba kayo na tao na sa halip na matuwa sa maganda at mabuting ginagawa ng iba, nagagawa pa nila magduda o mag-isip na masama? Ito kasi ang nangyari sa buhay ni Jesus at ng mga tagasingil ng buwis at mga makasalanan. Nagkatipon-tipon sila para makinig sa aral ni Jesus, subalit sa halip na matuwa ang iba, napag-isipan pa sila ng masama. Ito rin ang tema sa narinig natin na kwento ni Jesus tungkol sa dalawang magkapatid at ang kanilang mapagmahal na ama. Hindi ikinatuwa ng panganay na kapatid ang pagbabalik loob na nakababata niyang kapatid. Sabihin na natin na sobrang laki ng nagawang kamalian ng bunsong kapatid. Subalit, dapat bang ipagkait sa kanya ang kapatawaran at karapatang mabuhay ng payapa? Mga ka-homies, sobrang laki man ang mga pagkakasala at kamalian ng bunsong kapatid, lubhang totoo rin naman ang kanyang pagnanais na makabalik sa kanilang piling. Kahit natratuhin pa siya na tulad ng isang alipin. Tanda ito ng kanyang tunay na pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ipinakita ng mapagmahal na ama ang tamang tugon sa mga nagbabalik loob. Ito rin ang hinihingi niya sa atin. Una, ang makita natin ang ating mga kamalian at kasalanan at humingi tayo sa Diyos at sa ating kapwa ng tunay na kapatawaran. Ikalawa, ang magawa nating patawarin ang mga taong sa atin ay nagkasala, lalo na ang mga taong humihingi sa atin ng kapatawaran, tulad ng pagpapatawad ng ama sa kanyang bunsong anak. Sa bandang huli, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng puso, ng isip at kalooban. Ito rin ang bubuhay sa ating pag-asa na magkakaroon ng kapayapaan at mas matibay na samahan bilang pamilya, magkakaibigan at magkababayan. Nawa matuto tayo sa aral na ipinakita ng mapagmahal na ama. Matuto tayo sa aral ng buhay ni Jesus. Matuto tayo sa aral ng paghingi ng tawad, pagpapatawad at pagtanggap sa mga taong sa atin ay bumabalik. At mabuhay tayo ng may galak dahil sa kapayapaang dulot ng kapatawaran at pagtanggap. Hanggang sa muli, mga ka-homies.